1 million! Looks like a good number to me. 24 times. Okay. Ako'y nakapag-muni-muni na. Okay, katikada. Meron tayong seller ngayon at ayaw niya magpakilala kasi for security reasons. Pero meron siya ibebenta dito. So, sir, anong ibebenta niyo po? Collection ng lolo ko. Collection ng lolo niyo? Okay. Sige. 1942 hanggang 45 na Japanese occupation issues. Japanese occupation issues na 1942 hanggang 1945. Wow, magpala. Yung kwento rin po. May kwento rin? Anong kwento niyan, sir? Panapanata sa... Okay. Kala ko merong ano yan. Merong kung paano nakuha ng lolo niyo. Polok Bataan. Yan, Polok Bataan. Blood Compact. Okay, dami nito ah. Parang pare-pareho. Yan. Okay. Sige. Yung mukhang masinop yung lolo niya. Talagang ganda no. Hindi niya hinahawakan yung likod. Tinatsani pa niya. Kasi yung ano raw po, yung pandikit, mamarka yung kamay. Oo. Tsaka para maging siya, mint condition kasi hindi man ito ng mint. Yan, mas pumpataas ng value yun, yung mint condition. So in principle, ang alam ko dito, the higher the denomination, mas nagmamahal yung presyo. Yan, katulad niyan, piso. Montalban Gorge. Yan, ano po yung medyo importanteng issue yan. Yung Japanese na yun. Ito, mga common to. Ayan, mga maliliit, kunyari, mga 5 cents. Common yan. 1 million pieces made. Ayan. So, maraming ginawa, ibig sabihin. And common. So, yun yung alam ko dyan. Ilang pages lahat to, sir? Bilang nyo? Ay, hindi ko na bilang eh. Dami. Ito, postal card yung tawag dito. Nakalagay, Republika ng Pilipinas. Tapos meron pa nga siya yung merong si Mount Fuji tsaka Mount Mayon na magkasama sa isang stamp. Tingnan natin ko. Ayan. Si Mount Mayon Volcano tsaka Mount Fuji na magkasama sila sa isang stamp. Iba-ibang kulay pa. Iba-ibang kulay. Mayroong 1943 yan ang issue. Ito ni Pahat. Pero makikita mo, yan, Japanese characters yun nandyan. Ayan. Binta, pero siya, yung characters na Japanese. So, syempre, yung Japanese, nag-a-appeal siya sa nationalism, no? Imbis na, yung dati, yung panahon ng Amerikano, mga American presidents yung nakalagay doon. Panahon ng Hapon, ayan, si Rizal, lumabas na si Rizal, si Mabini, ayan. Tapos, syempre, si Laurel, bilang presidente ng Pilipinas, nilabas din siya. Okay, kalayaan. Binigyan tayo ng kalayaan ng Japanese noong 1943, October 14, 1943. Kalayaan daw siya, pero nandiyan pa rin yung mga Hapon sa Pilipinas. Binigyan lang tayo ng government na essentially puppet government yun. Kung nasabihin ng mga Hapon, yun yung gagawin ng gobyerno. So hindi talaga independent on paper, pero in reality mula 1942, 1943 na tayo, meron pa tayo 1944, 1945. Ito iba-iba, parang pare-pareho sa akin yan, pero minsan sa mga stamp collectors magkakaiba yan. Meron din pong use. Ito maganda. Meron siyang Japanese leaflets, propaganda leaflets or flyers. So hindi ko maintindihan kung yung ibig sabihin nito. Google Translate na lang natin. Yan. So ito parang siya. Meron siya yung pang-sipuko. Alam niyo yung pang-sipuko na blade? Yung para pag napahiya yung sa Japanese. Pagpakamatay. Oo. Ang harakiri. Yun yung gaganunin niya yung sarili niya. Gaganunin. Tapos pagbaw niya gano'n, meron puputol ng pwede ba sa Facebook yan? Okay. Sige, translate pa natin itong mga to. Pero ang nito is based sa pictures, yung Amerika, yung sumisira ng Pilipinas, no? Ngayon, yung mga Japanese naman, yung occupy na Manila, talagang nag-hold out sila to the last man. Ngayon, ginawa ng mga Amerikano, carpet bombing talaga. Pinomba nila yung buong Manila hanggang sa
kukunti na rin natin ang structures. Ang natin ang structure nga nun, ang alam ko, yung post office eh. So, inabot din ng lolo niya siguro. Siyempre, inabot ng lolo itong panahon ng hapon. No? Okay. Ang tanong, magkano? Ako po si Angelo Bernardo. Welcome sa Dekado Collectible Show, Season 2. Bili, benta, appraisal, kwentuhan at pasyal. Coins, paper money, vinyl records, collectibles, memorabilia at antiques. Di lang pang Pawn Stars at pang pickers, pang appraisals at auction services pa. Tara, kwentuhan tayo. Pagtatanong ako sa mga at saka sa mga stamp collectors ko. Ang ko nila isa-isa lang eh. Isa-isang piraso. Isa-isang piraso. Nasa 1,000, 2,000 yung mga nandoon sa Anong 2,000? Isa? Isa-isang piraso lang. Tapos yung apatan, mga 2,000 pataas din po yung mga. Pero yung naman yung mga mura lang. Siyempre, yung mga common, mura lang. Ito na 1 million na pieces kami lang. Pero, yun nga. Sa album naman po yun siya. Tapos, halos kompleto. Sobra-sobra pa po yung iba. So, given that, magkano yung presyong komportable kayong pakawalan nito? Kaya po ba naman isa? Anong isa? 1 million. 1 million! Siyempre, hindi ko masasagot. Baka mayroong stamps minsan, yung stamp pa lang na yun, 1 million na yung halaga eh. Okay, tatawagin natin yung ating specialist sa stamps at hindi tayo masyadong marunong sa stamps, di ba? Hindi naman tayo expert sa lahat. Mas maganda ko yan para di ba? Para at least meron tayong neutral, marunong matuturin po ako. Kasi pag 1,000, no questions, di ba? Talagang bayad agad. Pero yung 1 million, hugot pa tayo ng niya, kusang puno, kung totoo man na 1 million yung value niya. Okay, sige sir. Abang-abang lang tayo ng konti. Hi, I'm Al Cruz, a stamp collector and also a dealer. Since grade 4 pa ako nagko-collect ng stamps. Or I'm a philatelist pag tinawag. Yung inaabutan ng job ng hapon, sinakot tayo, ay mga Amerikano ang namumuno sa atin, di ba? So yung ginawa nila, ito mga ito ay American stamps talaga. I mean, USA, Philippines, pero sakop tayo ng Amerikano, nakalagay dati dyan ay yung United States Philippine Alliance. No? So, sinakop na tayo. Ayaw nila yung pangalang United States. Itima nila. Black. No? Black nila. Diba? So, stamps lang ginawa sa atin yan. No? Wala pa silang stamps ang ginawa nila eh. Ang dami. Magellan's Landing, si Katuna, Blood Compact. Okay? Yan, Blood Compact. Ito si Lincoln yata ito eh. Henry Moyer. Kalabaw yan. Sa Negros. Sa Negros yata ito. Kalabaw ba to? Yes. Ayan, tapos sa inyong rice. Oo, ito talaga. Kalabaw ba yan? Oo, layo naman kay Lincoln yan. Pati ko milente ha. Oo nga no, kalabaw. Kala ko si Lincoln eh. Okay. Wala po. Yan. So lahat ng issue ng ng United States para sa atin. Okay. Pero basically, Philippine stamps yan. Okay. Cancel lahat yan. Cancel lahat nila yan. Bawal yung tunog ng salitang Amerika. Okay. Now, nag-issue na sila. Kailangan mag-issue na tayo na sa atin para sa Pilipinas. No? So nag-issue sila. Yan na. Okay. Ito yung parang so 1943 na to. Nagkaroon ng parang baha. 42. So, oo. Ang tawag dito semi-postal. Kung mapapansin nyo, 5 plus 1. Ano yung sabihin ng semi-postal? Semi-postal, ibig sabihin nito, may mapupuntang bayad sa post office. At tapos yung konding barya na 1 centimo para sa benefits ng mga binaha. Ganun pala yun. Kala ko lang sila, tataka ko na, ba't di ko lang gawin 6? Bakit may plus 1 pa? Fracture, parang, fracture tuloy Fractional. Fractional. Okay. Ang tawag doon sa pinakala mo si Lincoln, Woman and Carabao. Ayan, tigang maigi. So, kailangan para malaman mo kung totoong doon para
pupunta kami yung USBI na stamp na wala. Kasi daming ganun. Kasi naso ko na si Lincoln yan. Hindi, dapat ano naman yan. Yan nga, nakadagaling katana. Katana, okay. Napapansin mo ito, meron tinatawag na Japanese characters. Character. Iba yung kanina umpisa meron. Ano ba? Ay, magkaiba yan. Ano? Ito, parang sulat lang yung kabila. Wala sulat. Wala. Wala nakalagay. Okay, yung isa. Ito, nilagay nila. Kasi ito, ang tinatawag na gawaing official sa Tagalog or official business. Ito ginagamit lamang sa mga empleyado sa gobyerno. Bawal gamitin ang gawaing official. Bawal gamitin siya ng private letter. Hindi, mapaparusahan yan. Ito pa yung salt. Asin yan, asin. Saan yan? Dito ba yan? Sa atin. Lahat yung May soft mine ba dito? Oo. Ay, yan sa... Galing ha? But, ito ulit, di ba? Kaya may matututunan kayo kung hindi kayo nag-aaral na kahit absent kayo sa klase. Kung nagko-collecta kayo, may matututunan. Kasi historical yan. Actually, ito mismo ay history na eh. May bahana naman. Ang Pilipinas ng araw, binabahana talaga eh. Pero hindi lang dahil sa global warming eh. Hindi lang. Yan. Nakikita mo, ito, dalawang vulkan yan. Isang Mount Fuji at isang Mount Mayon. Pareho ng halos perfect home. So yung ano nila. Pero mas maganda yung sa atin. Siyempre. Kasi yan, tuhod yan ng babae. Yung alin? Diba? Mayon. Ano tuhod ng babae? Yan, nakaganon. Wala, nakahiga. Tapos yung okay. Ba't pala gano'n ano? Pero sabi nila hindi daw. Kasi makiling naman yung iniisip ko. Di ba yung sa makiling may mahabang buhok? Gano'n. Yan, okay. Ayan, ang tinatawag ng Japanese issued definitives. Pag sinabi definitives, usually maliliit na stamps yun. Regular stamps ang isa pang tawag. Bakit maliliit? Bakit maliliit? Kasi marami sila eh. Kung ibabanig mo siya, sheets. Ito palagay ko 100 sa isang 100 pieces sa isang sheets. 100 ba o 200? Anyway. 100. Hindi pwedeng black. Sheet lang. Sheet. Sheet na. 80 na. Black, ito black of 4. Black of 4 yan. So, hindi pa nag-apply yung ito, black 100. Ang pangit tingnan eh. Pangit pakinggan eh. Bakit maganda sheet? Isang sheet. So marami, no? Bakit pala definitives or regular stamp? Kasi ito yung mas madaling bilhin. Dahil marami, yung target, sulat ka ng sulat eh. Mas produce. Mas produce. Yung kasabay natin dito, yung Manchuria, issue din sila. Daming Manchuria, no? Sa China. Pareho ba ng itsura, no? Ay, hindi. Siyempre, iba. Indonesia yata, meron din. The last emperor yung Manchuria. Yan, no? Meron silang heroes din. So, kinikilala nila si Rizal, kinikilala nila si Burgos, at saka si Mabini. Pero hindi nila kinilala si George Washington. Hindi, si Bonifacio. Hindi ba kilala si Bonifacio? Wala, hanapin mo. Bakit nga pa hindi na kilala si Bonifacio? Kasi, ito mga ito parang peaceful eh. Peaceful. Revolution eh. Ayaw nila yun. So parang pala yung hindi kinilala ni Marcos si Voltes 5. Oo, takot eh. Takot siya, parang revolution yung mga bata. Ngayon ba, wala na revolution. Patama na rin. Anyway. Napapansin ba kayo? Parang ito'y walang dire-diretso lang. Ang tawag dyan, imperforate. Ibig sabihin sa Tagalog, hindi binutasan. Ano yung hindi binutasan? Ano yung hindi binutasan? Ayan. Kailangan gupitin na lang nila. Gano'n? So, mas madali ba yung gugupitin? Mas madali yung pinupunit. Ito, kakaiba. Ba't gano'n? Perforate naman to. Ba't nag-invento pa sila ng incorporate? Siguro tinaman natin ang butakan. O wala sila nasira yung pamutas. Alam mo, noon, yung mga hapon nag-iisip, collector din sila eh. Gano'n? Iba naman. Diba? Okay. Itong isa, ang tawag ko dito ay souvenir sheet. Souvenir sheet. Ganda. Yan yung gato. Espanyol ata eh. Tama. Use na to. Bakit use? Inatakan nila. Okay. So, yan, dumala sa
Dumaan na sa postal system yan. Pinapadala na ng sulat yan. Pwedeng oo, pwedeng hindi. Or yung collector lang, pinadala niya sa jack. Oo. Tapos minail niya sa sarili niya. Oo, yung iba ganun ang ginagawa eh. Oo. Kasi sino ba magsusulatan ng araw panahon ng hapon? Yung may sensor, no? May sensor. Sensor, panong araw eh. Yun lang, pero O mga may kaso. baka ito talaga, tatakto sa ano eh. First First day. day cover. First day cover. Ibig sabihin, yun yung unang araw ng labas. Ito nung stamp na yun. Hindi ko lang maalala mo. Ito ng first day cover ko dito. Pero, even though, tinatakan, okay na yun. Okay. Painted ba to? Kanyang gawa pa to? Kanyang gawa? Ah, Galing. marunong siya. Nabunta niya pa yung style ng sa computer. Pinaka-edit. Tapos, meron pang bakante page. I mean, yung sobrang page. Mayroon Wala na kayo nakita. So ito, binibenta niyo yung lahatan. Oo. Hindi yan pwedeng pilihan. Hindi pwedeng ano. Oo, kasi siyempre. Tatanggalin mo na lang. pwede. Tingnan niya lang. Tingnan ko lang. Pwede ba tingnan? Oo, kailangan mo ng microphone? Microphone. Magnifying. Meron po yata sheet. May sheet. Ayan, o. Yung pala naman mayroon eh. Open ba? Wala. Tingnan. Ang kapigil mo. Mamaya anuhin ko natin, dissect natin ha. But they say, wala. Hindi. Ayun. Yeah, parang expert din siya. Yun nga. Pag ano na baliktad. Di ba yung S, pag ginanon mo, Yung inverted yun, pag ginanong mo naman. Oo. Tingnan mo. Gets. Oo. Naisip lang natin ganun eh. Kalimutan natin yung pwede rin ganun. Papansin mo ito yung mga kinover nila yung Commonwealth, may bar. Commonwealth, American ano yun. Ayan. Sino mo may kita? Kitang-kita ang Commonwealth. So ano, nagkamali sila. Kamali yung book ng screen. So, di ba? Okay. Error yan. Error yan. Error yan. Nakalagay ba, error? Hindi, ako na nagsasabi. Okay, punta naman tayo dito sa isa. I hope this is original gum. Or gum. Okay, tingnan natin. Okay. Kaya dalawa yan, para huwag niyong hihiwalay. Bakit? Comparison. Compare mo. Tingin nga. Okay, ba yung dalawang yan? Yun lang, di ba? Tingnan natin. Tingnan yung S, saka yung S. Isa normal, isa ano. Ang galing ha. Sabihin, kailangan. Para maniwala sa inyo. Ayan, tingnan mo. Maganda. Yung regular, saka yung error. Tapos Error. Yan po sa card. Pero parang common eh. Oo, common na. Ganun na. Wala ka, nakabili. Isang ganyan. Oo. Sa kolektor. Ang kolektor lang yun. Magkano yan? Okay. Magkano yung ganyan? Nung binibili ko siya ng 3 pesos each. Matutulog lang sa bahay. Yung collect, Pero, bagong you can sell. collector, isa lang yung kukunin niya. Oo, siya lang. Isa. Ilan lahat yung bago? Yan naman na ng mga pesos sa 30 pesos. Ganun. Huwag na lang. Parang not common, hindi mataas ang value. Kasi nga, yun, kami 350,000 each value. So, ibig sabihin, Napakarami pa rin ho yan. common. Itong mga to, banig-banig nga kung ilagay sa auction eh. Itong si Desu, si pangalan nito yung malang, si Wait, diba? Banig-banig pa siya. Banig-banig mo yun, meron pa. Pati nga yung Spanish, di ba? Spanish business na Alfonso. Sabi nyo. Kaya, Marami yan. may incorporate. Marami rin. Kano value mo? Ito. Kung ako bibili, bibili ko siya 10 pesos. Ano? Yung metatap, 5 pesos. Okay. Wala bang metatap? So, importante pa rin dito, yung ganyan, yung gampa ng lagi, doon lang naman naglalabay. Yan ba kunyari mabibili ko. Meron bang
bibili sa akin na ganyan. Ganun naman. Hindi, kasi ngayon, ang dami na naman collector na bata eh. Akala ko, no, nagkaroon ako ng frustration. Pala, hihinto na yata ako, Kasi wala eh. Sa coins. Kasi nangyari, noon, parang tayo lang, yung pare-pareho, kahit sa coins, gano'n. Kahit sa paper man. Bibilihan sila. Kapalitan lang kami ng sige, bili ko na yan. Kami lang yung nagbibilihan. Tapos hindi nadagdagan. Hindi na dadagdagan. Ngayon, marami na. No, nung pandemic, maraming bagong collector na. At yung bagong collector, hindi bata rin. May matanda. May tuloy ko na. Magkukolekt ako. Ilang years yung nasa bahay ka lang. Tapos pag punta mo ng auction, dami na agad. Sino ito mga to? Hindi mo kinala eh. Sino ito mga to? Itong ganito, gawin na lang natin across the board. Lahat ng commemorative. Ito pa pala. Ang ibig sabihin, commemorative ito. Commemorative yan. Oo. Landing eh. Magellan's Landing. Okay, commemorative yan. Tapos ginawa na ako. Anyway, yung ganyan, across the board na kagad 10 piso. Gano'n. Unused. Okay, so yan, 10 used yan eh. Pero I sell this, pagka-mint yun sa akin eh. Benta ko ng retento, ito. Pwede ng 30 pesos. 40, depende. Hinahawakan nyo. Wait lang. Magugas ako nila. Hindi pa. Unused. Wala na yung gamit. Yan ang gamit. Unused yan. Hindi. Used na. Yun ang tatak eh. Used na. Nevertheless, maganda po ang price niyan. Maganda price na. Ano ba? Food production? Food production. Mga magkano din yan? Secret. Ito hindi naman pumahal yan. Secret ah? Sige. Sa utak ko is $45. Wow! Yung mint. Mint condition yung Original gum. Yung ganito. No hinge ha. Apat yan. Use lang yan. Paano ganun pag isa bang presyo niya? Kalahati, 1/4, 1/2, 20th. Pareho na. Pareho lang. Pareho na. 45 na rin. Ganun? Oo. Ganun karera yun? Ngayon, ganito gagawin mo. Kasi used na to eh. Gawin mo na lang ganito. Kung sa palitan ng dollars, 58 ba? Let's say 58. Sabi natin 58. Ito 40 na lang. 40 eh. Actually, ang rule ng stamp collector, stamp dealer, hindi sila nagpo-full catalog. 45. Hindi nagpupulpa at talo. Hindi nagpo-full. Amerikano lang po ang nagpo-full catalog. Okay. Kasi pera nila yun eh. Okay. 40 times 45. Yung USA, yung USA. Huh? 40 times 45. 1/8 yan. Times 4. Hindi yun pala, 7/2 na yun. To? O yan, 7/2 yan. Pwede na 7. Ano? 970 lang ako dyan. 970. Ang tatlo. Difference okay. So, ganun yung bentahan. Yung single I mean, So, ganun bentahan locally. Maghalong na. Kasi, bakit makabili pa yung collector ng iba pang stamps? Ganun din sa point. Masyadong mataas. Makabili pa ako. Kasi nga, sabi ko sa iyo, nakastamps ko dyan, binibenta ko, piso, hanggang 5 piso, hindi ka nabibili. Tapos, may pupunta pa dito, stamp collector, tinatawaran pa yun. Yung 5 piso mo, tatawaran pa. Meron namang hambog. Ang dami ko niyan. Hindi siya nakabarong. Benta ko siya, 100. 100? Sabi niyo ho, ang dami niyo. Alam mo ba? Pinamimigay lang ho namin yan. Pag hindi maalam mo. Ito ang mas meron. Ano bang ulit sa kanya? Laki pek. Kasi mas orange eh, Yung kaysa dito. Mas orange to eh. Mas orange nga yun. Ito. So probably this is unused and then ito sigurado kung mint. Kaya lang ito mint hinge. May marka eh. Ito mint.
Itong isa, may hinge. So, pwede pa rin siya stamp, ano, sa paper polish. Siyempre. Kaning ganyan. May kanyang classic stamp. Yung kulay, Total na lang natin yung tatlo kasi parang bonus na yung dalawa eh. Yung ube at saka yung birthday. ito. Yan. Gawin mo na lang 45. Pag ganun din. Pati yung use, $45. Although, magkaano na lang kayo sa... Ang dami, $45. Pero of course, when you're buying, hindi yan ang susundin natin. Siyempre. Madamihan to eh. Madami. 24 times 40. Ano isa dito isa? 5. Pero siyempre, sabi mo, binibenta mo yung usually 980%. Naman. Oo naman. Dami rin yun. Pero kung envelope mo, may ganyan ka. Envelope mo, sinulatan niya, halimbawa, si Yamashita. Hindi mas masindi yun. Okay. Basta meron something historical doon sa end. Yung MacArthur. Siyempre, iba yun. Iba yung postal envelope. Oo, iba yun. Iba yun. Eto, pinag-usapan natin Stamps pa lang to. Stamps lang ito. Okay. Bottom line. Kano? Lahat? Magkano yan kung, kunyari ikaw bibili mo. Magkano bibili mo? Kasi nagulat ako, mga black. Yung nagbebenta sa akin yan, single lang. Single. Sa isa. No? Sa kanya talaga, ano eh. May butas pa yung ibig sabihin, may butas, may kulang pamilya. Titingnan mo, pag Pwede ko siyang bilhin ng 3,000. Ano 3,000? 3,000 pesos. Single lang. Parang siguro. Kahit isa lang. Hindi yung blocks of 4 na ganyan. Sa isang stamp lang. Correct. Nasa album din. Nasa ganyan din. May page 10. Madalas yun, nakakailang beses. Hindi, teka, clarify ko Yung buong album mo. Oo, buong album ko is 3,000 na. Itong buong Bibili album na ko. to, bibili mo ng 3,000. Oo, hindi yung single. Eh, paano yung mga blocks? Ikaw na mag-isip kung paano. Diba? Ako niya, isang album na kompletong koleksyon. Oo, na single stamps. Sakit sa ulo Oo, kailangan yung dealer. May kikitain. May kikitain. Kasi, una, natutulog sa bahay. Hindi araw-araw may bibili ng stamps mo ng Japanese occupation. So yung 3,000 yun, talagang dealer's price. Dami 3,000 ito. Yeah, maraming salamat sir. Thank you din, sir. Thank you. Parang gano'n sabi ni sir. Ano gagawin kaya sa sinabi niya? Na 3,000 per set. Ganda ni Sir Tony. Sige, so ganito. Kunyari, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18. Kung yung isang page, ano pa pala dito? 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Wait, yung ba use ha? Lesser yung ano. Lesser in use. 10 pesos each. Sa use. Sa use. Lagyan na natin sa 24. Kasi looks like a good number to me. 24 times 3,000. 72,000. Considering na hindi pa natin na-check lahat ito. Diba? Baka mamaya, kinina mo lang, yun lang yung maganda. Basta na pa yung sinabi mo ganito yung isang mahirap, yung food production. Alright. Orange food production. Okay. Ako'y nakapag-muni-muni na. At ako'y nakapag-isip-isip na. Yeah. So, given na hindi talaga, yung stamps, hindi ko naman for, kasi yung for, na dinidil ko. Sabihin natin. Dito sa shop, kita mo lang stamps dito na for sale, 5 pesos, 10 pesos. Matas na yung 100 pesos sa mga FTC. Kung nangyari, mabibili ko, mabebenta ko siya ng pa-isa-isa. So, given yung length of time na it would probably take me to sell this sa English na. Ito yung tawag ko. Pwede pa to search sa 30. Magkano siya? Pinaka tapat niya dito para 600. 100. May mga level talaga na
Totoo yan. Tapos kung May mga rare. buo talaga yan, ano, tapos nagbakan pa yung mga history niya, parang yung pinagsinapin. Pinaghirapan ako. Try din din ako. Ano talaga. Pero kasi business, hindi ko kaya yung natin. Siguro, pwedeng pa itaas. 35. Kaya. Okay, ito na yung pinaka-last ko. Last na talaga. 45. Yun na yung ano. Medyo ano na yan. Extending ano na ako talaga yan. Presyong bahala na. Sige sir, naiintindihan ko. Pero in case magbago yung ano yung magbago. Balik na kayo dito. At mas mababa na yung tawad. Dahil yung plan. Sir, last na. Gusto ko rin siya, pero hindi ko kaya yung presyo nyo. 50. Final offer. Kung ano po, mga meet na lang tayo sa gitna. 70. Well, para sa akin, ang gitna nito ay ano, 100,000 plus 30,000 divided by 65. 65! 65! 70 ako sa akin. Tawagin natin yung expert kasi hanggang 50 lang talaga ako. Ang tanong ko, gaano katagal bago magbabago yung sakit? Most probable. It will take years. Ang laban lang dyan, yung galanting-galante na naghahanap. Ito yung koleksyon. Hindi na siya maghihirap. Pero makapatasundo sa mundo dito sa body. Ayun. Sige sir, I think mag-stick ako sa last year. Wala namang pilitan dito. Yan, siyempre may consideration kayo na talagang pinaghirapan ng ano niya, ng lolo nyo. And siyempre, I'm sure yung hours na ginugo niya dito. Yung 100, kulang pa. Hindi yun ang mabibig. Walang presyo yun. Walang presyo. Kulang pa yun. Pero sa akin, as a dealer, yun talaga. Yung ano yung meron sa akin, ano yung kaharap ko na, yun lang talaga yung kaya. So, hanggang 50 na lang. Pwede bang Usap muna kayo. break? So, yan sir. 50K, take it or leaving. At least na nalaro ako na orient po ako. At pero kung ano po sana, pass na lang. Mas na muna. Sige, naiintindihan ko kayo sir. Hindi. Thank you. Salamat. Kaya lang ano ko naiintindihan ko kasi nga mahirap talaga gawin to. And very sentimental talaga to sa inyo. And siyempre, Pasa. on my side, iisip ko rin yung financials nila. Ano? Gano'ng katagal. Yung ganun lagi yung inaano ko pag bibiyak. Gano'ng katagal mag-stay sa akin bago ako magbenta. And hindi ako willing mag-spend ng 65 para patulugin yung pera. Sige sir, thank you ulit. Salamat po. Pero sa akin to. And it's been an honor na nakakita ko ng ganito kompleto na. Maraming pong salamat kay Sir Angelo na nakapunta kami dito, naaral po namin yung gusto namin. Kung hindi kami nagkaroon ng deal ngayon, okay lang po. Hindi yun namin kaya yung i-let go sa presyong binibigay niya. So, nakakuha naman ho kami ng aral. Ano yung mga nandito sa aming mga stamps na binibigay, inaalok sa kanya. Salamat po.